Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako po si Sister Jubilin Taganile mula sa CRC San Pedro Laguna. Narito tayo muli upang simulan ang araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Pero bago muna po iyon, tayo muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Muli Lord, marami pong salamat sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa bawat isa. Thank you for the blessing and strength that you continue to pour in us. Naway ang mga salita na ay mapapakinggan sa umagang ito ay tumimo sa puso isipan ng bawat isa at magamit po namin ito sa ay pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa tanging ngalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pagninayang ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua 21 verse 23 to 24 na may pamagat na Cities from Dan. Ating basahin ng mga bersikulo. Verse 23, binigyan din sila ng 4 na lungsod mula sa lipi ni Dan, ang Eltec, Gibeton. Verse 24, Ayalon at Catrimon, kasama ang mga pastulan nito. Sa ating mga talatang nabasa, isinalaysay ang pagbibigay ng syudad sa lipi ni Dan na isa sa mga tribo ng Israel, na siya ring nabanggit sa Joshua 19 verse 42. Sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng Panginoon sa mga tribo ng Israel, sila itinawag ng magtiwala ng buong puso na ang Diyos ang nagkakaloob ng ating mga pangangailangan. These verses talk about God's provision for those who serve Him. Tinutukoy sa 2 bersikulo na ito ang pagpapatuloy ng paglaan ng mga bayan sa mga Levita na nagpapakita ng maingat at organisadong pagbigay ng Diyos. Ang Eltec, Gibeton, Ayalon at Catrimon, kasama ang kanilang mga pastulan, ay halimbawa ng pag-aalaga ng Diyos sa mga bayan na kanyang pinili. Tiniyak ng Panginoon na mayroon silang sapat na mga pangangailangan upang mabuhay at maglingkod na matiwasay. Sa ating panahon ngayon, ito'y isang paalala mga kapatid na sa ating mga Kristiyano na hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kung ano ang kanyang sinabi ay kanyang tutuparin. Ang pagbabahagi ng mga lupain ay katuparan ng pangako ng Diyos. Bago pa muna makatanggap ng mga lupain ng mga lipilidan, ay dumaan muna sila sa matinding pagsubok. Gaya rin natin ngayon bilang mga sumasampalataya sa Panginoon, hindi tayo ligtas sa mga problema, paghihirap, mga hamon, sakit, kalungkutan at maging sa mga pagtanggi. Lahat ng ito ay ating mararanasan sapagkat dito tayo hinuhubog ng Panginoon. The more na marami tayong crushing na nararanasan, ay the more na pagpapalain tayo ng Diyos. What we need is to be still and know that we have living God. Just trust His words, His promises. Huwag tayo magpadala sa mga problema o sa mga negatibong kaisipan. Lagi nating ituon ang ating puso't isipan sa mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Sabi nga sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo, bagkus pag-alabing natin ang ating panampalataya sa ating Panginoon, na manatili tayo uhaw sa kanyang presensya. Kaya para po sa ating konklusyon, kung paano tinugon ng Panginoon ang bawat lipi ng Israel, ganoon din tayo tutugunin ng ating Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Patuloy lamang tayo magtiwala sa Diyos sapagkat tuloy na siya ang ating provider at sustainer. Hindi niya ipagkakait ang anumang ating kailangan, basta't maging tapat at masunurin lamang tayo sa kanyang mga salita. Ngayon naman po, tayo ay muling dumako sa isang maikling panalangin. Muli Lord, marami pong salamat sa araw na ito na pinagkaalog mo, Panginoon. Marami pong salamat sa mga salita na aming narinig, Panginoon, naway tumimo po ito sa iyong mga puso't isipan. At tuloy nga, Lord God, na ikaw ang aming sustainer at provider, Lord God. Naway ikaw po ang maghari sa buong maghapon na ito, Panginoon. Naway ikaw ang maitaas at madakila. Ito po ang aming dalangin sa tanging ngalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pa ang maabot ng salita ng Diyos na magliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.